Sa unang pagharap ni dating Pangulong Duterte sa ICC, napansin natin iba po ang kanyang pananalita. Marahil ito ang estado ng kanyang kalusugan. Sa totoo lang po, several times na po naobserbahan ko yan noon. Yung kanyang pananalita, ganun yan. Pag hindi po naibibigay sa kanya yung saktong medisina na dapat niyang inumin. Marami na pong karamdaman si Tatay Digong. Sino ba namang 80 years old na walang gamot na iniinom at walang karamdaman? Yun po ang aking kinakatakot sa ngayon, ang kanyang kalusugan at ang kanyang kaligtasan. Ngunit nakakalungkot, Madam Chair, na noong nandun ako sa NAIA, nakikita niyo naman po sa video, nagtanong lang po ako sa PNP spokesperson kung saan kami dapat pumunta. Dahil sabi ni Chief PNP Marbil sa 250 po. Nilapitan ko po ang inyong spokesperson at hindi po ako sinagot, tinakbuhan po ako. Sana naman bilang spokesperson, konting sagot lamang po. Konting respeto, sumusunod naman po kami sa batas. Hindi naman siguro dapat ipagkait sa atin ang respeto at higit sa lahat ang katotohanan. Pero bakit baliktad niya yan? Bakit isinuko po ang sarili nating lahi? Hindi ko lubusang matanggap na siya ay nililiti sa ibang bansa gayong siya ay isang Pilipino. Samantalang mayroon naman tayong maayos na judicial system sa ating bansa na nirerespeto. Kasarinlan yan bilang isang bansa. May sarili tayong batas, may sarili tayong proseso, may sarili tayong korte at may kakayahan tayong panagutin ang sinumang nagkakasala sa ating bayan. Yes, thank you very much. And pursuant to Section 2 of the Rules of Procedure governing inquiries in aid of legislation, granting the Senate Committee the power to initiate inquiries if the matter is within its competence, the Committee on Foreign Relations hereby called this inquiry in aid of legislation to discuss the following. 1. The clarification of the involvement and the roles of the International Criminal Court, the International Criminal Police Organization, and the various government agencies in the arrest of former President Rodrigo Roa Duterte. Number 2, confirmation that measures were taken to ensure that the rights of former President Duterte under domestic laws and relevant treaties were properly protected throughout the process. And Number 3, that such other matters that may aid the committee in crafting necessary legislation on the coordination between Philippine authorities and international tribunals and law enforcement organizations. Having stated the agenda, I invite you to join me view the video clips collected during the incident. Good morning, Raul po. Ano pong, sir, give me yung plano. Ano sir, salubungin lang namin sir. Yung warrant, sir, si-serve Hindi nyo. sir, may taga-PCTC, may taga-Interpol. Interpol. Yes sir. So kayo ang lead, sir? Yes sir, yes. Kumusta kasi, sir? Hindi mo pwedeng... Sige, sir. Warrant. So, you will just have to pay. Kung hindi ako papayag, kung kakampi ka dyan sa mga puti, you better go back to them and have the legal... I am a citizen of this country, a former president, and you show me a piece of paper and you're asking me to go with you. That is a serious illegal detention. Former President Rodrigo Duterte cries out illegal detention at Villamor Air Base after he was served an arrest warrant from the International Criminal Court. The former president was arrested upon his arrival at the Ninoy Aquino International Airport on Tuesday, March 11. Duterte's arrest came amid a case before the International Criminal Court for alleged crimes against humanity during his administration's war on drugs. For and against you in the court of law. And I want to ask you sir if you understand these rights. Of course, coming from you, it's very clear. Now that you were asking sir for the basis of the warrant, the ICC had issued a warrant pursuant to Article 25(3)(a) of the statute for crimes against humanity
and pursuant to Article 718 of the same statute for murder, sir. Buhay ko, sir. Buhay ko, sir. Generally speaking, Mr. Fernandez, ano nakaprepare po kami, hindi naman namin ang mga gamot na kailangan. Sir, this is a police operation. Ganito naman, sir. Ulitin natin ito, sir. Sandali muna. Square one. Earlier this saying, I placed the former president under arrest. Daniel, matanda pa. The easy way, sir, is for you to choose 3 people to accompany here. May bus dyan. And you will take a plane. The hard way, charter flight. Private flight from... Bringing our president. The hard way. Sir, we need to know, please, information where you are bringing. Wala sa pay grade ko yun, ma'am. Sa ganun din natin. Sabihin nyo kung saan siya dalahin. The hard way. Just invoke Article 59. Bakit hindi yan magawa-gawa? Larry, you will do that for That's me. precisely the point that I'm saying. That's Ano precisely yung please, bawal The right to counsel is something that has to be observed Right to counsel. and Huwag respected. kayong umawa kung kailan na kayong pakialam sa kanila. Wag yan. Wag ang mga ano yung lawyer. Wag ang ano yung lawyer. Wag mo hawakan yung lawyer. Wag mo hawakan. Yung mga Wag mo hawakan yung nanay ko. tanungin ko kayo, anong kasalanan ko? Matanungan. Kayo, nandito lang kayo lahat. Ikaw, tanungin kita, Ture, anong kasalanan ko? Hihilain ko yan. Hihilain ko yan. Kung maniwala ka, hihilain ko yan. Kakapag manas. Pero hihilain ko yan. Is that our intention? You have to kill me to bring me to him. Is that our intention? Ang anak mo pupunta dito. Yes, sir. Hindi pa pasukin yan. Hindi ninyo, ikaw, Yes, sir. hindi mo Upon my orders. Hindi mo pinapatok. Yes, sir. Upon my orders, sir. Ang sabi ko, ang abogado ko, ang anak ko na babae, They can visit you at your detention center, sir. Hindi nila ako pinapapasok dito sa airbase. Nakiusap ako kung pwedeng makausap ko personal si former President Rodrigo Duterte para mabigyan ko siya ng instructions and then makabigay din siya ng instructions sa si General Marbil daw ang in charge ng buong Villamor Military Air Base. Saan ka ba naman nakahanap ng military air base na Chief PNP ang in charge at siya ang nagsasabi kung sino ang pwedeng pumasok at hindi pumasok. But you're the second highest official dito sa ating bansa. Pero parang pamumuliti ka ba ito sa tingin niyo? Alright, oo. Very much pamumulitika ito. Kahit ang ibang bansa nagsalita na. Sir, mabit ka namin. Mabigat ka na. Ikaw ho ba nagplano ng lahat ng ito? Hindi naman. It was a group effort. Secretary Chidoro was there, Secretary Anyong was there too, and the President and I.
Maraming salamat. Ito po ang napanood ng buong bansa at ang tanging tanong, bakit natin isinuko ang isang kapwang Pilipino? Kung ang iyong kapatid ay inuusig, ipapasa mo ba sa kamay ng iba? Kung ang iyong ama o di kaya ang iyong lolo pa, matanda na at may sakit, kinakaladkad palabas ng inyong tahanan, manunood ka ba na parang wala lang? Ganito ang nangyari ngayon. Isinuko natin si Rodrigo Roa Duterte sa dayuhan na para bang wala siyang sariling bayan, na para bang hindi na natin kayang humusga sa sarili nating tahanan. Here we are watching as a fellow Filipino, a leader, a father, a grandfather, a man who served this country is taken not by his own people, but by outsiders who claim the right to judge him. Sabi nila, batas ang dapat manaig. Tama. But whose law? Ours or theirs? Since when did the Philippines become a province of The Hague? Kung kaya nilo itong gawin sa isang dating pangulo, sino na lang ang susunod? If they can march into our house and take one of our own, what stops them from doing it again and again? To you, to me, to any of us. What protection can we guarantee our OFWs eking out a living overseas? This is bigger than Duterte. This is about our dignity as Filipinos. Ngayon pa lang ito nangyari sa buong kasaysayan ng Pilipinas. Pero paano kung mauulit? Paano kung sa susunod, ibang Pilipino naman, ang kinaladkad papalabas? The Senate will seek answers, and if there is indeed wrongdoing, we will make certain to put up safeguards so this never happens again. We are not here to fight, least of all, to fight each other. We are here to find the truth, because a country that does not demand answers will always be at the mercy of those who dictate the questions. Ang hustisyang ipinapataw ng dayuhan ay hindi hustisya. Ito ay pang-aalipin. Ito ay pagkontrol. At mga kababayan ko, hindi tayo alipin. Tayo ay Pilipino. At kung Pilipino ka, hindi mo kailanman isusuko ang iyong kapwang Pilipino. Hindi mo isusuko ang iyong pagiging Pilipino. We call on Senator Bongo, who also has a preliminary statement. Senator Bong, I think you're on mute. There we go. Good day, Madam Chair, distinguished colleagues, to the resource persons present in this hearing. Ang pangunahing tanong ko po sa hearing na ito, paano at bakit tayo umabot sa ganitong sitwasyon? Meron naman tayong umiiral na hustisya sa bansa, meron naman tayong sariling mga batas at korte. Bakit pinayagan po ng gobyerno na nakipin po ang isang Pilipino sa sarili nating bayan? Sabi nga ng mga nakakarami, too late the hero. Kaya kung ano man ang lumabas sa hearing na ito, si dating Pangulong Duterte ay ngayon nasa The Hague na po, Netherlands na po. Ano bang pwede pang magawa? I respect the initiative of this committee to hold the Senate inquiry. Bagamat nirerespeto natin ang pagdinig na ito, sinasabi ko rin po ang aking mga hinanakit na parang too late na po. Walang problema sa akin mag-hearing kahit araw-araw po. Pero tanong, may babalik niyo pa ba si Tatay Digong? Yan ang tinatawag ko na too late the hero na po. Useless lahat ng hearing na ito kung hindi na po may babalik si Tatay Digong. Kung kaya, pakiusap ko lang, kung kaya niyo po siyang dalhin doon in less than 1 day, sa loob po ng 13 na oras, dapat kaya niyo rin po siyang ibalik dito sa lalong madaling panahon. Dahil nangungulila po ang Pilipino at hindi kayang tanggapin ang nangyari sa kanya. Bilang isang mambabatas, nandun ako sa NAIA nung lumapag ang eroplanong sinasakyan ni dating Pangulong Duterte. Hindi po ako pinayagang makapasok. Kasama ko po ang kanyang mga doktor dahil may scheduled medical check-up po siya.
sa March 12. You may check the records po. Importante masiguro ang kanyang kalusugan dahil 80 years old na po ang dating Pangulo. Pero mukhang hindi ito naisaalang-alang po ng otoridad dahil hindi siya pinayagan na mapunta sa ospital. Hindi nadala ang kanyang mga medisina. Alam niyo po, ako ang nagpapadala ng medisina niya sa bahay niya. Linggo-linggo po yan. Dahil yan po ang pinangako ko sa kanya noon. Bagamat hindi na po siya nakikialam sa akin sa politika. Pero sa kanyang medical, ay yan ang pinangako ko sa kanya na hindi ko siya pababayaan habang buhay. 27 po ang kanyang gamot. Sana po maibigay rin ang kinakailangang gamot at medical attention sa kanya habang nasa ibang bansa. Dahil karapatan naman po ito ng bawat tao. Constitutional right po natin yan. Sanay po siya na merong nurse, sanay po siya na may doktor na nag-aasikaso sa kanya. Naikwento nga sa akin ni Atty. Mejaldea na noong unang bumisita siya sa detention cell ay nakapaa siya dahil hindi po na naipasok ang kanyang mga gamit. Alam niyo, hirap na nga siya magmedyas. Hindi na niya kayang magmedyas mag-isa. At ngayon, it took Atty. Mejaldea several days bago maipasok yung mga kagamitan na kailangan ni Tatay Digong. Mahirap talagang kanyang sitwasyon ngayon na nakadetain. Sa unang pagharap ni dating Pangulong Duterte sa ICC, napansin natin iba po ang kanyang pananalita. Marahil ito ang estado ng kanyang kalusugan. Sa totoo lang po, several times na po naobserbahan ko yan noon. Yung kanyang pananalita, ganun yan. Pag hindi po naibibigay sa kanya yung saktong medisina na dapat niyang inumin. Marami na pong karamdaman si Tatay Digong. Sino ba namang 80 years old na walang gamot na iniinom at walang karamdaman? Yun po ang aking kinakatakot sa ngayon, ang kanyang kalusugan at ang kanyang kaligtasan. Kaya hindi ko po maintindihan bakit hindi pinayagan ng mga pulis ang doktor na makita siya. Okay na po ako, hindi niyo po ako pinapasok. Ilang beses po akong nakiusap. Pwede ba akong pumasok, sumunod? Pinababa nga ako sa sasakyan eh. Hindi po ako pinapasok doon sa Villamor Air Base. Pero nakiusap po ako na unahin na lang po yung doktor niya at yung ambulansya. Lahat naman may constitutional right to seek medical attention when needed. Lahat ng Pilipino, dating presidente man o normal na mamamayan, lahat ay may karapatan na masiguro ang kalusugan at kaligtasan. Nakakalungkot na isang bagay na ating ipinaglaban para sa Pilipino, hindi maibibigay po sa dating Pangulo na minamahal ng marami. Ganyan ba po ang dapat na trato sa taong minahal ang bayan at minahal din ng taong bayan? Madam Chair, mataas po ang aking respeto sa kapulisan. Lalo na po sa mga babae, mataas po ang aking respeto sa kanila. Noong nakaraang administrasyon, nanumbalik ang respeto ng ating mga kababayan sa kapulisan. Taas noo po ang ating kapulisan, ang ating mga sundalo. As its highest ang respeto sa PNP. Inuna namin ang pagtaas ng sahod ng uniform personnel dahil alam namin kung ano ang sakripisyo ninyo para sa bayan. Ako mismo bilang SAP noon, ako po nangulit noon na may sakatuparan po ito dahil minahal namin ang kapulisan. Ngunit nakakalungkot, Madam Chair, na noong nandun ako sa NAIA, nakikita niyo naman po sa video, nagtanong lang po ako sa PNP spokesperson kung saan kami dapat pumunta. Dahil sabi ni Chief PNP Marbil sa 250 po. Nilapitan ko po ang inyong spokesperson at hindi po ako sinagot, tinakbuhan po ako. Sana naman bilang spokesperson, konting sagot lang naman po. Konting respeto, sumusunod naman po kami sa batas. Hindi naman siguro dapat ipagkait sa atin ang respeto at higit sa lahat ang katotohanan. Sa totoo lamang po, ilang beses na po nagsinungaling si now Brigadier General Jean Pardo. Sana po, Ma'am, bilang spokesperson, totoo lang po ang sabihin mo, alang-alang sa bayan. Your duty is to be loyal
to our flag and to our country. Minahal namin kayo ni dating Pangulong Duterte. Sana, konting respeto lamang po. Kung nagawa niyo yan sa akin, magsinungaling, mas nagagawa niyo po yan sa ibang tao. Respeto lamang sana. Gaya ng pagrespeto at pagmamahal namin sa uniform personnel. Pangalawang beses na po ito na hindi ka sumagot ng totoo. Sa interview mo, sinabi mo nagpupunas lang ng pawis ang ilang pulis na nakuna ng video na umiiyak habang inaaresto si Pangulong Duterte. Mapigilan mo bang umiyak? Nasasaktan po yan. Doon lamang po tayo sa katotohanan at piliin nyo lang laging magsabi ng totoo alang-alang sa bayan. We must always entrust our loyalty to the Filipinos, to our flag, and to our country. Diyan naman po parating sinasabi ni dating Pangulong Duterte sa inyo. Just be loyal to our country and to our flag. Last, gusto nating malaman kung may nalabag ba na proseso ang pamahalaan, nabigyan ba po ng due process ang Pangulo dahil kung seryoso tayo sa pagbibigay ng hustisya, unang konsiderasyon dapat ang karapatang pantao at ang pagsunod sa due process. Sa totoo lamang po, hindi na po tatakbo si Tatay Digong sa inyo. Di na niya kayang tumakas. At alam niyo po yun. Di na niya kaya kayong takbuhan. Dahil hirap na nga siya maglakad, nagsusungkod na nga lang po siya. Imbis na umunlad, bigla tayong umurong. OFWs, pinapauwi natin. Noon, ginagawa natin ang paraan. In fact, si dating Pangulong Duterte, sumusulat yan sa mga king o sa leader ng ibang bansa para makauwi. And even nagre-raise tayo ng blood money para makauwi lang yung mga kababayan natin. Pero bakit baliktad niya yan? Bakit isinuko po ang sarili nating lahi? Hindi ko lubusang matanggap na siya ay nililiti sa ibang bansa gayong siya ay isang Pilipino. Samantalang mayroon naman tayong maayos na judicial system sa ating bansa na nirerespeto. Kasarinlan yan bilang isang bansa. May sarili tayong batas, may sarili tayong proseso, may sarili tayong korte at may kakayahan tayong panagutin ang sinumang nagkakasala sa ating bayan. Madam Chair, this is now a matter of principle, justice, and humanity. Hindi ba't may sarili tayong sistema ng hustisya? Kapag may Pilipinong nagkasala, dapat tayo po ang husga. We must protect our citizens and we must stand as one. Dagdag pa dito, Madam Chair, mula noon hanggang ngayon, naninindigan naman po si Solicitor General Minardo Guevara na walang jurisdiction ng ICC sa ating bansa. Kung consistent po ang gobyerno sa posisyon na ito na hindi kilalanin ang jurisdiction ng International Criminal Court, bakit hinayaan po nitong ma-implement ng warrant of arrest ang Interpol mula sa isang korte na hindi naman natin kinikilala? Kung wala naman talagang jurisdiction at may warrant of arrest ang Interpol o ICC, sana binigyan muna ng pagkakataon ng gobyerno through the proper authority like judicial court na i-verify o suriin ang validity ng arrest warrant. Ang issue na ito ay hindi lamang para kay Pangulong Duterte. Ito ay mahalagang usapin sa soberanya ng Pilipinas ang nakataya dito. Alang-alang sa ating mga bayaning nagbuwis ng buhay upang makamit lang ang ating kalayaan. Alang-alang sa ating ngayon na patuloy na inaalagaan ng ating soberanya upang ang ating mga anak at mga anak ng ating mga anak ay mamumuhay ng isang bansa na malaya at nirespeto ng ibang bansa. Ang bawat Pilipino, mataas o mababa man ang katayuan sa buhay, dapat may gobyernong masasandalan na hindi siya pababayaan. Former president man o hindi, karapatan yan, lalo na po pagdating sa kanyang kalusugan, kaligtasan at buhay. Sa huli, bagamat andon si Tatay Digong na buong tapang na hinaharap ang kasong isinampa sa kanya, tulad ng kanyang paulit-ulit na ipinangako, napakasakit po sa dibdib na pagkatapos niya isakripisyo ang kanyang sarili para sa kinabukasan ng ating mga anak at ng bawat Pilipino, ni isang Pilipino ay hindi huhusga sa kanya. Imbis na ibigay sa Pilipino ang paghusga sa mga ginawa ni dating Pangulong Duterte na paglaban sa droga at kriminalidad, sadly, hindi po ganun ang nangyari. Sabi ko nga,
Para sa akin, Pilipino po ang dapat humusga sa totoong sitwasyon sa bansa. Kung mas nakakalakad na po ba ang ating mga anak noong panahon niya, hindi po nasasaktan, hindi nababastos. Kayo po ang humusga. Pilipino po ang dapat humusga. Minahal tayo ni Tatay Digong. Ginawa niya po ang lahat para sa bayan. Tanda na po siya. Ayaw na nga niyang tumakbong presidente. Pero ginawa niya po ito dahil yan po ang kanyang sinumpaang tungkulin para sa mga kababayan natin Pilipino. Pero ngayon, hindi lang si Tatay Digong ang inialay at ipinamigay ng ating sariling kababayan. Misto lang inialay at ipinamigay din ito ang karapatan ng Pilipino na husgahan ang ating sariling kababayan at magdesisyon kung ano ang mas makakabuti sa ating bayan. As I said, March 11 was indeed the saddest day in our history. Sana po, hindi na po ito maulit. Marami pong nasaktan na Pilipino. Salamat po. Maraming salamat sa aking kasama, Senator Bongo. We assure you that this is no time for heroics. We are determined to get the truth. We now call on Senator Jinggoy Estrada, who has manifested his desire to make a preliminary statement. Madam Chair, I wish to waive my opening statement in order to expedite the hearing. Thank But if you you very will allow much. me to fire the first salvo, it will be very much appreciated, Madam Chair. Kung maaari, siguro umpisahan na lang natin kasi medyo komplikado yung ating proseso. Umpisahan muna natin yung order, ano? Tapos kung pwede, sumabat na lang kayo, kikilalanin kita kaagad-agad. Yes, Madam Chair. Maraming salamat. Okay, at this juncture,